Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ipinanukalang logo para sa ika-70 anibersaryo ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay isang pagdiriwang ng 9 na dekada ng tapat at walang pagod nitong paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Isa itong makapangyarihang sagisag na sumasailalim sa patuloy na paninindigan ng AFP sa paglilingkod at pagtatanggol sa kinabukasan ng bayan. Mahigpit na pinagbubuklod ng bawat linya at hugis ng disenyo ang core values ng AFP: honor, service at patriotism. Binigyang buhay nito ang temang matatag na sandatahang lakas, sandigan ng bagong Pilipinas. Ang bilang 70 ang nagsisilbing pundasyon ng logo. Samantalang ang bilang 9 na kulay berde militar ay sa lupaing sinumpaang ipagtanggol ng hukbong katihan ng Pilipinas. Sa loob nito, nakaukit ang mga anino ng mga kawal mula sa hukbong katihan, hukbong himpapawid at hukbong dagat. Sa sentro nito ay ang nagniningning na opisyal na sagisag ng AFP. Paalala ng dakilang tungkulin at sakripisyo ng sundalong Pilipino para sa bayan. Katabi nito ang bughaw na bilang 0. Ito ay sagisag ng karagatan at himpapawid ng ating bansa na buong giting na binabantayan ng hukbong dagat at hukbong himpapawid. Sa loob nito matatagpuan ang araw at 3 bituin ng ating watawat, sagisag ng ating kasarilan, kalayaan at pambansang pagkakakilanlan. Isang dumadaloy na pula at bughaw na linya ang nag-uugnay sa lahat. Ito ay sumasagisag sa modernisasyon at pagkakaisa ng 3 sangay ng AFP. Sa paligid ng disenyo, makikita ang mga sagisag ng lakas at kahandaan, ang eroplanong pandigma, tangke, at barkong pandigma. Bawat detalye ay may salaysay. Salaysay ng katatagan, ng paglilingkod, ng transformasyon, at ng isang sandatahang lakas na patuloy na tumitindig para sa isang bagong Pilipinas. AFP at 90, matatag na sandatahang lakas, sandigan ng bagong Pilipinas. Mga katropa, alam mo ba na ang DWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at naka-tune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. May mga katanungan ka ba? Concerns o clarifications sa AFP MBay? Maki-MBay Connect na at alamin ang inyong mga benefits, privileges at iba pa bilang miyembro. MBay Connect,
ang sasasyon mo para sa iyo. Alright, ayan, good afternoon and welcome po sa ating programang M-By Connect. Ayan, malapit na po ang mga ating kapaskuhan, mga katropa, no? Kaya alamin naman natin ang mga papasko ng AFP M-By. Naku, kapanapanabik ito, Kuya Ron, ano? Ayan, usaping kapaskuhan ang ating pag-uusapan at ano ba ang ating mga mag-claim, ano? At alamin natin ang mga papasko ng AFP M-By apart from 2026 calendars na makukuha from their nationwide offices. Kaya ayan po sa mga miyembro po ng ating AFP M-By, ayan po kayo yung mga miyembro, no? Halos lahat naman po ng miyembro ng Armed Forces of the Philippines ay miyembro ng ating AFP M-By. Ayan. Po pwede tayong malalaman po natin ang lahat ng po pwede nating mag-claim. No? Pero before we start, ang ating talakayan, i-review po muna natin ang question and answer ng last episode natin. Kuya Ron? So, ang question po nung nakaraang episode, ano ba? Ayan. Anong klaseng insurance ang dapat i-sign up o i-enroll para makontinue ang membership benefits and privileges mo kahit retired ka na sa serbisyo? So, ayan mga katropa, no? Ang tanong ulit, anong klaseng insurance ang dapat i-sign up o i-enroll para mag-continue ang membership benefits and privileges kahit retired ka na sa serbisyo? So, ang sagot ko ay basic insurance. So, sa kasawing palad, wala tayong winners last episode. So, sumabaybay pong mabuti ngayong hapon, at the end ng ating programa, we have a question na ipa-flash sa ating screen maya-maya po lamang, and may QR code tayong ibibigay. Pag nasagot mo ito ng tama, pwede kang manalo ng 300 pesos cellphone load. So for this afternoon, samahan niyo po akong batiin syempre ang ating guest for this afternoon, ang AFP M-By Deputy Head ng NCR Sales and Service Center, Mr. Ian Payot. Ayan, magandang hapon po, Sir Ian. Baka meron po kayong mga gustong batiin muna, bago po tayo mag-start ng ating programa. Yes, good afternoon, Katropang Kat, at sa lahat ng ating kasama natin, sa mga nakikinig ngayon sa AFP DWDD Radio dito sa M-By Connect, lalo na po sa ating mga members, AFP M-By members at sa kanilang pamilya. Gusto ko rin pong batiin po yung ating mga bossing dito sa AFP M-By mula sa ating chairman, the Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si Sir General Romeo Browner, sir. At yung ating buong management sa pangunguna ng ating presidente, si Rear Admiral Dervin Jose Legaspi, Philippine Navy retired, at sa aking immediate bosses, si Brigadier General Lincoln Tagle, Philippine Army retired, at kay Ma'am Angie Duty. At sa lahat po ng mga kasamahan ko dito sa AFP M-By, lalo na sa National Capital Region Sales and Service Center, magandang hapon po sa ating lahat. So, ayan, magandang hapon din po, Sir Ian, Siyempre, napaka-special ng hapon na ito kasi napaka-exciting na ating pag-uusapan, Sir Ian. So, simulan po natin ang ating discussion with the Free Daily Hospital Income Benefits or DHIB. Please refresh our minds about this, sir, kasi alam naman natin na ilan sa ating mga katropa or miyembro ng AFP M-By hindi alam po itong about sa benefit na meron palang ganitong benepisyo makukuha sa AFP M-By. Ayan. Yes, sir. Narinig yes, ako, sir. Katropang Kat, totoo po yun. Madami pa din po. Yes, marami pa rin po sa ating mga regular members na hindi po alam yung ating free daily hospital income benefits. Ito po ay free. Bakit po free ang tawag? Kasi po ito ay dagdag benefits. Libre po ito, wala po tayong siningil na additional premium. Pwede pong mag-avail po dito ang lahat po ng regular members na mayroong pong active or in-force M-By Protect or basic insurance. So sinimulan po natin itong free DHIB last 2024 at second year na po natin this year 2025. Saklaw po nito ang coverage po nito, sickness, injury, accidents and other causes
for inpatient medical treatment. Meron lang po itong requirements para po makapag-avail ng 1,000 per day na income benefits. Kailangan po na confine po yung ating member ng at least 18 hours. At ang maximum na benefits na makukuha po ng ating members is 45 days per year. That's equivalent to 45,000 pesos. So yearly po ito, no, Katropang Kat, nire-renew po natin ito. Ayun nga, this is additional benefits. Hindi po talaga ito kasama sa original features or original benefits ng ating MBay Protect. So nag-request po tayo ng approval from the Insurance Commission na makapagbigay ng dagdag benepisyo na libre sa ating members dahil iniisip po natin, no, ang claimor ng ating member, lalo na yung mga nasa active service at na-assign sa malalayong lugar, is access of hospital. So alam naman natin yung ating mga free government hospital is andito sa Luzon or NCR, wala silang mapupuntang libreng hospital doon sa malalayong lugar. Kaya with this 1,000 per day free daily hospital income benefits, so may mare-reimburse sila, no, kahit konti, at least pang bawas dun sa nagasto nila pag nag-avail sila ng mga private hospital. Okay. So, Ang hindi lang po sa cloud nito, no, Katropang Kat, idagdag ko lang, hindi rin po, karamihan po sa ating member hindi alam na meron itong exclusion. So ang exclusion po nito is yung outpatient, hindi po rin siya covered, or yung hindi na-confine. Pag hindi po na-confine sa hospital, wala pong 1,000 per day. Pag na-confine naman dahil through physical check-up or diagnose purposes for pregnancy-related, hindi rin po yan kasama sa ating benefits. So yung pagbubuntis, panganganak, or nakunan, hindi rin po yan kasama. At yung mga injury, no, self-inflicted injury, hindi rin po yan kasama sa ating free daily hospital income benefits. okay. So, kumbaga Yung meron... cosmetic surgery din, Opo. Katropang Kat, hindi rin kasama. Okay. Kumbaga may limited lang din yung ano, kumbaga Yes po. hindi inclusive dito yung mga government hospitals, kundi yung mga private hospitals lang na pinuntahan ng mga member po ng AFP-MBay. Tama po ba ako dun sa pagkakaintindi ko, sir? At iklaro po natin yan, Katropang Kat, no? Wala pong pinipiling hospital po ito. Basta po na-confine po yung ating member ng at least 18 hours, regardless kung government hospital yon, regardless kung libre sila dun sa hospital. Basta po na-confine sila Ng 18 at yung hours. sakit nila, yung reason for confinement is kasama dito sa coverage, may makukuha po silang 1,000 per day. So, ayan, napakagandang balita po nito, Sir Ian, ano, para po sa ating mga beneficiary, no, ng AFP-MBay. Ayan, syempre, alam ko, wala pa rin talagang gaanong nakakaalam ng mga benefits na po pwede natin makuha kay AFP-MBay, lalo na especially yung mga nasa remote controls natin na area, no, like Visayas, Mindanao, yun dito, pwede pa pero yung dun sa medyo malalayo, sila na talaga yung parang dapat na maka-avail din ito, no? So, malalaman natin yan mamaya-maya lang kung papaano tayo makakapag-avail. So, ayan, magandang balita po yan para sa mga na-confine sa hospital nating mga katropa. Basta eligible po kayo at makapag-provide ng requirements na kailangan para makapag-claim ng DHIB. Reminder lang po ulit na until June 30 lang po ang pag-file ng 2024 claims. So, yun palang mga 2024 pa, sir, po pwede pang makapag-avail ngayon, ano? Except lang dun sa mga buntis, sa mga cosmetic surgery na nasabi kanina ni sir, no? So, may mga hindi rin naman kasama. At ang 2025 claims naman po ay up to June 30, 2026. So, ito naman po susunod nating tatalakayin ay pwedeng i-avail ng members whether in active service or retired na. Ayan. So, basta regular member pa rin. I-discuss yan later ni Sir Ian kung paano maging regular member pa rin kahit retired na, ano. For now, paki-discuss naman po, sir, ang partnership ng AFP-MBay and Malayan Insurance Company. Gusto ko lang po balik
no, regarding doon sa deadline ng ating pag-file ng DHID. Kung yung tapos na binigay nating deadline for 2024 claim. Nag-deadline po tayo noong June 30, 2025. For 2025 claim naman, ito yung hospitalization between January 1 to December 31 this year. Meron po tayong binigay na allowance for member na pwede pa nilang i-claim or i-file up to June 30 of next year, 2026. So, konting reminder lang po, baka isipin po ni member na yung 2024 hospitalization nila, meron pa sila makukuha. Wala na po, nag-deadline na po tayo doon. And again, reminder na rin na this benefits started lang noong 2024. So kung meron tayong hospitalization before 2024, wala pa tayong DHIB noon. Yun lang, katropang Kat. Okay. So, ayan sa mga katropa natin na makakahabol pa ngayon 2025. So, ayan, nasabi naman yung deadline ng ating 2025 claims ay hanggang June 30, 2026. So, yung mga pa ngayon, may mga makiklaim pa. Ayan, basta miyembro kayo ni AFP-MBAI and active in service kayo, ayan po, pwede po kayong makapag-claim na malaking bagay din yun mga katropa. Imagine 1,000 per day. Kung na 10 days ka pala sa hospital, may 10,000 ka din, And napakalaking tulong nito para sa atin. And gusto ko ring i-thank you, ang AFP-MBAI kasi during pandemic, napaka-generous din talaga nila sa mga members nila kasi nagbigay sila parang worth 18,000 para dun sa mga pandemic patients, Sir Ian, yung naipamahagi ng AFP-MBAI. Nung nag-positive nung COVID. Yes. At saka Nung tunayan, earlier, isa po ako doon. ganun po. Ayan, kaya thank you po sa AFP-MBAI kasi sobra-sobra talaga yung malasakit nila para sa mga member ng AFP-MBAI. Kaya dun sa mga airmen and airwomen dyan, mga privates na hindi pa nakakapagpa-member sa AFP-MBAI, ayan, mamaya i-discuss sa atin ni Sir Ian din, pwede tayong bahagian kung paano ba magpa-member para, syempre naman, hindi lang yung mga kami yung po pwedeng makapag-avail ng mga ganitong anong tawag dito, ng mga ganitong pakuda ni AFP-MBAI. So, para din po ito sa lahat, So, open naman si AFP-MBAI kahit sa naman, and syempre, ang alam ko din, meron na rin silang mga online, kung paano natin yan i-register as AFP-MBAI members. Ayan. So, ayan sir, dumako naman po tayo dun sa partnership ng AFP-MBAI and Malayan Insurance Company. Yes, totoo po yan, katropang Kat. Meron po tayong ongoing strategic partnership with a non-life insurance provider. Dahil po ang inyong asosasyon ay patuloy na naghahanap ng paraan para paano natin mapaganda at mapalawak yung serbisyo para sa ating mga membro. Kaya po pumasok po tayo ng agreement or strategic partnership with Malayan Insurance Corporation para po sa non-life insurance na pangangailangan po ng ating mga member. So sa pamamagitan ng partnership na ito, ang ating mga member ay maaring makapag-avail ng non-life insurance product ng Malayan na discounted yung premiums. Ito po ay dagdag na protection para sa sasakyan nila, pwede rin po sa bahay nila, pwede rin po kung babiyahe po sila abroad, yan po, kukuha sila ng travel insurance sa Malayan, discounted po yung kanilang premium. Exclusive lang po yan sa mga regular members po natin. Hindi po kasama yung mga dependent. Sa regular members lang po natin, yung active military and uniform personnel, active and retired military and uniform personnel na meron pong MBAI Protect coverage. So ito po yung product line up po ng ating partnership, yung kung kailangan po ng ating member ng comprehensive car insurance, so mayroon pong Malayan Auto Master. Actually, ako personally nag-avail na nitong Malayan Auto Master, naka-discount ako ng 12% dun sa premium. So maganda, mataas po yung binibigay nilang coverage compare sa ibang non-life insurance provider. So kung meron pong
motor yung ating regular member, pwede rin po sila mag-avail ng motor insurance through Moto1 ng Malayan. So ayan, meron din silang travel insurance at meron din siyang insurance pambahay at pang negosyo. So maganda po ito, no, Katropang Kat. Kung meron pong katanungan yung ating mga members, paano po mag-avail, contact lang po sila doon po sa ating assigned account na yung mga account ng yung mga member po natin na kukuha ng Malaya na non-life insurance, pwede po kayong kumontak, no, kay Miss Shara Lobo. Siya po yung assigned account executive po natin. Okay, so ayan, na-discuss na sa atin ni Sir Ian ang about sa Malayan products, no? So pati yung mga motor ng ating mga members ay po pwedeng makakuha ng insurance dito, no? So mga katropa, for your non-life insurance needs, para sa sasakyan, bahay at iba pa, avail na tayo ng Malayan Insurance. So lahat naman ng mga tinalakay natin ngayong hapon ay nasa website ng ating AFP-MBuy. Bisita lang po kayo sa afpmbuy.com.ph. Ayan, at pumunta naman po tayo sa pag-convert ng ating basic insurance to MBuy iProtect at pag nag-retired na tayo sa serbisyo. Ayan, so ayan, hindi pa rin tayo pinapabayaan, ano, kahit mag-retired tayo, meron pa rin talaga tayong aasahan na benepisyo mula sa AFP MBuy. So go ahead Sir Ian, paki-discuss po itong insurance ng to MBuy iProtect. Yes. Totoo po yan, no, Katropang Kat. Hindi porket nag-retired na po yung ating member, papabayaan na natin. So si MBuy po, hindi po kayo iiwan kahit po retired na po kayo or kahit na umalis na kayo sa serbisyo. Pwede rin po nating ituloy yung ating membership through basic insurance pa din, but now ang pangalan na po is MBuy iProtect premiums. So yung mga retired enlisted personnel natin, ang monthly po niyan is naka-fix po ng 499. Kung gusto po natin quarterly yung payment, so ang quarterly premium is 1,460. Kung annual naman, meron po yung discounted, no, pag annual, 5,614. So pag officer naman po, ang monthly po is naka-fix din po, 999 yung premium. Yung annual naman po is 11,239 pesos. So ano po, paalala lang po, no, lalo na yung mga retiring officers po natin or personnel, na meron lang po tayong 30 days grace period para po ma-waive yung underwriting requirement. Ibig sabihin po, parang auto-approve na siya pag nag-file ka within 30 days from the retirement. So hindi na po tayo manghihingi ng any medical examination kasi kasama na po yan sa binigay naming accommodation sa mga retiring personnel. Para dun sa mga nag-retired na, more than 30 days nang nagre-retired, pwede rin po tayong mag-apply nito, no? Basta hindi po tayo lumagpas ng 60 years old. Pero subject for possible examination, medical examination. Ayan po, kung magre-retire na po kayo at magpa-file kayo ng termination benefits sa ating mga branches, may mara-receive kayong offer letter. Yung offer letter po na yan is kino-congratulate po kayo sa inyong coming retirement and also to offer yung continuity ng ating regular membership. So ito po yung offer letter na mare-receive ng ating mga retiring members. So andito po sa letter na yan kung ano yung mga benefits, no, sa retired regular member po natin at paano po natin ma-continue yung ating membership. Kasama din po sa ibibigay, no, yung kasi may option Katropang Kat yung ating mga retiring members. Yes. Lalo na yung may makukuhang malalaking termination benefits. 'Di ba? Pag mag-retire ang ating member, pwede silang mamili kung diretso ba pension na sila or maglalamsam sila ng 3 years. So yung ating MBuy iProtect, pwede po natin itong bayaran through pension deduction. So meron po tayo, no, sa EFP, meron na po tayong agreement with the Finance Center or PGMC na pwede tayong magbawas or magpa-deduct sa kanilang pension. So kung ito in-enroll nila at nag-fill up po sila ng authority to deduct and pag nasubmit natin within the required cut-off ng respective retirement center or PGMC.
Pero meron din pong option si member, lalo na kung lump sum sila, no? So wala pa silang pension na ma-receive for 3 years. May option po silang ibawas yung premium nila, yung 3-year premium nila doon sa makukuha nilang termination benefits. So kanina, Katropang Kat, kung pwede nating ipakita no, yung table, andun po, magkano po ba yung ibabawas natin sa termination benefits? So, pakita lang natin na Katropang Kat doon sa Imbay iProtect. So, andun po yun, no? Ita-times lang po natin yung annual premium to 3 years. Ito for enlisted personnel. So, yung annual premium na yan, annual premium for enlisted personnel is 5,614. So, times natin yan ng 3 years. So, ibabawas natin sa termination benefits nila is 16,842. Mas convenient po ito, no? Wala na pong alalahanin yung member natin kung updated yung kanilang premium sa iProtect. Kasi po, binawas na natin yung premium nila ng good for 3 years habang hindi pa nag-i-start yung pension. Same din po sa officer. Sa officer naman, malaki konti yung kanilang premium, no? Kasi naka-fix ng 999. So for 3 years, ang total premium ng ating officers aabot po ng 33,717. So pwede po nating ibawas po ito ng buo sa makukuha nilang termination benefits sa MBAI. So ngayon po, medyo malalaki na po yung nakukuha nilang termination benefits. So kaya po itong ibawas na buo. Ayan. So, medyo malaki din yung mga nabanggit ni Sir Ian na po pwedeng claim ano, ng ating mga members. Ayan. So, ito pong mga forms na ipinakita kanina, ang need i-accomplish para from MBAI Protect, matuloy ang coverage ng mga retired member to MBAI iProtect. Ano-ano po ba, Sir Ian, yung mga advantages ng continued coverage? Kuya Ron, mukhang may problema ang sa kanila, internet. Okay, ayan mga katropa, medyo nawawala lang si Sir Ian. Hello, Katropang Kat. Again, sorry, medyo mahina yung net dito sa office. Okay, okay, for continued member, no, even after the retirement, maa-avail rin po ng ating mga retirees yung free daily hospital income benefits na 1,000 per day, maximum of 45 days in a year. So, katulad din po nung nasa active service, pwede rin po nilang ma-avail yun. Pwede rin po silang mag-avail ng permanent insurance plan na exclusive po natin itong ino-offer no, sa member. Since member pa din sila, kasi nagpa-extend sila ng membership through iProtect, pwede pa rin sila mag-avail ng MBAI Achiever. Ito yung bestseller na PIP natin, no? Educational plan para sa mga bata less than 11 years old. Pwede rin po silang kumuha ng Savers Protection Plus na may 20% yearly bonus starting on the 10th year up to on the 14th year. Tapos other insurance plan katulad ng 20 pay whole life. So maganda itong whole life, no, kasi kung ang membership po kasi natin Katropang Kat is up to 70 years old. So kung wala na silang kung hindi sila kumuha ng permanent insurance plan or nag-mature na yung kanilang insurance plan on after the 70 years old, wala na silang insurance sa MBAI. So maganda kung habang member pa sila, less than 60 years old pa yung edad nila, kukuha na sila ng whole life plan para insured sila up to age 99. So pwede rin po sila mag-avail ng real estate mortgage loan, so maximum of 10 million subject to paying capacity. Emergency loan, pag nagkaroon po tayo ng state of emergency or kung nabaha po yung area nila, pwede po silang mag-avail ng 75,000 na emergency loan. Policy loan, ito po yung ino-offer po natin doon po sa members kahit po retired. Kung meron po silang PIPs, yung PIP na yon, meron po yung na-earn na cash value. So yung cash value habang hindi pa nagmamatured, pwede rin po nilang gamitin through policy loan. Yung equity loan naman natin, yung sa iProtect, yung 50% dun sa contribution nila habang hindi pa na-terminate yung kanilang membership, hindi pa nila pwedeng kunin yung kanilang naipon na equity fund, pero pwede nilang gamitin through equity loan. So ang interest po niyan is 6% per annum.
So other product and benefits na pwede pong i-offer no, ni MBAI in the future, pwede rin po nilang ma-avail at yung ating discounted non-life insurance no, through the partnership of Malayan Insurance Company. So that's the summary of benefits that na ma-avail po, pwedeng ma-avail ng ating retired regular members. Okay. So, ayan, patuloy nating ma-enjoy yung mga nabanggit na benefits and privileges ng ating mga members. Thank you for explaining your importance ng continued coverage through MBAI Protect, Sir Ian. No? So, imagine, magpapatuloy lang kung ano yung active service ka na benefits na makukuha natin, same lang din kahit retired ka na. So, ngayon po, we have the question for this episode. Pero bago po yan, i-review lang rin po natin ulit paano mag-send ng answer natin. Ayan, at uniform service members o mga dependents nila ang pwedeng sumagot. Ipadala po ang inyong answers by scanning the QR code or visiting the link on your screen. Okay, ulitin ko po, no? We have the questions for this episode, pero bago yan, i-review lang po muna natin ulit paano mag-send ng answer natin. Okay, uniform service members o mga dependents natin ang po pwedeng sumagot. Ipapadala po ang inyong answers by scanning the QR code or visiting the link on your screen. So, nakikita nyo po ngayon mga katropa ang link ng ating questions. So, sana naman po ay may makapag-avail ngayon ng ating 300 pesos worth of cellphone load. Ayan, ano. So, malaking bagay na ito mga katropa, no? So, nanood ka lang ng MBAI Connect, meron ka ng matatanggap na 300 pesos worth of cellphone load kapag nasagot po natin ng tama ang sagot, ano? So, pag-scan naman po ng ating QR code or pagpunta nyo sa link, pakisagutan po yung Google form na nasa screen nyo po ang itsura. So, yun po yung nakikita nyo. Huwag nyo pong kakalimutang i-click ang submit sa baba para siguradong matanggap ang inyong answers. So, ayan. At ang episode question natin ay, ayan, magbigay ng isang na-discuss na benefit pag nagpatuloy kang regular member kahit retired ka na. So, napakarami nung nabanggit kanina ni Sir Ian, no? Pero isa lang ang hinihingi ng ating MBAI, ano? So, ayan, magbigay ng isang na-discuss na benefit pag nagpatuloy kang regular member kahit retired ka na. So, ulitin ko mga katropa, iscan nyo lang po, tapos yung answer, makikita nyo dun sa Google form, ano, pakisagutan po yun. Wag nyo pong kakalimutan ang submit. Kapag tumapa po kayo o tumumpak, next episode, babanggitin po natin kung sino yung ating winner. So, ayan, napakaganda po ng ating naging topic ngayong hapon na ito, Sir Ian. Siyempre, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa ating programa ngayong hapon na ito, no? Kasi kahit busy kayo sa office, talagang sinamahan niyo po kami ngayong hapon. And nadagdagan po yung mga knowledge namin kasi hindi naman po talaga lahat ng mga members po ng MBAI is alam yung mga benefits kasi busy po sa opisina, busy sa missions, busy sa mga deployment nila. So, yung iba talagang aminin man natin o hindi, talagang minsan lang din makapunta sa mga offices ng MBAI, and usually, minsan yung mga, yung mga orientations, hindi na nila na bibigyan ng pansin, ano? Kasi yun nga, kaya mas maganda rin talaga yung may mga ganito tayong programa. At least kahit papano, nalalaman ng mga miyembro natin yung mga benefits na meron ang AFP MBAI. Ayan, katulad ko, hindi ko alam na meron palang hospital benefits na merong pwedeng makuha sa mga active members. Pero ngayon, nalaman ko na kapag nag-retire pala, tapos member pa ng ganito, no? Pwede pang magpatuloy yung mga natin, yung mga benefits na pwede. So, ganyang ka-generous yung ating mga, ganyang ka-generous ang ating mga taga-MBAI. So, with that, Sir Ian, maraming salamat po sa inyong pagsama sa hapon na ito. Baka meron po kayong gustong pasalamatan, batiin, ano? Pwede na po, sir?
Maraming salamat Katropang Kat, no, at sa buong pamunuan ng EFP DWDD. Actually, this venue is very helpful to us, no, Katropang Kat. Aside on top of the initiative of the EFP MBay to go to different units or offices, no, sa mga members natin na military and uniform services. So tama po kayo. Hindi po lahat ng panahon available yung ating mga military and uniform personnel kasi may trabaho din po sila. So hindi nila nakaka-captured yung mga information dissemination na sinasabi natin during in the field area. So with the help of DWDD, naka-record ito, pwedeng balikan anytime ng ating mga members. For sure, dun with your help, so ma-educate sila more on our product and services. So maraming salamat po. Gusto ko po ring batiin, no, yung aking katropa sa First Arsen at yung Bagwis Lawin Class sa 2020. Ako po isang reservist also, no. So sila po ay nakikinig ng ating programa ngayon. So maraming salamat Katropang Kat at sa lahat po. Thank you. Ayan. Siyempre gusto ko ding pasalamatan si Miss Vel, ano, sa palagian talagang andyan para sa atin, ano, para i-provide yung mga scripts and everything natin, ano. And gusto ko lang din batiin, isa-isahin ko lang yung mga nanood sa atin through online sa ating official Facebook page na DWDD AFP Radio. So ayan, binabati natin si Katropang Mike P. Alejo Pabol, AFP Radio DWDD, okay? Henry Abadier, good afternoon po sir. Dolly, good afternoon po. Ayan, syempre si Katropang RG Namzug. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay AFP Radio DWDD. So, ayan, GMF Yet Pabilona, good afternoon Katropang Kat. Magandang hapon din po. Timmy T, magandang hapon po. Katropang Leteli, maayong hapon po. Ayan, and Katropang GGL Salazar, greetings from the city of Golden Friendship. O, ayan. So, ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga katropa natin na umantabay ng ating programa. Muli po tayong magsama-sama sa susunod pong muli ng programa ng ating MBay Connect. Muli po, ako po ang inyong Katropang Kat. Ito po ang programang MBay Connect. May mga katanungan ka ba? Concerns o clarifications sa AFP MBay? Maki-MBay Connect na at alamin ang inyong mga benefits, privileges at iba pa bilang miyembro. MBay Connect, asosasyon mo para sa iyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.